Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, alam ko naman na tayong lahat dito ay nananalangin. Pero ang tanong, nagdarasal ka ba para sa iba? O baka wala kang ibang pinagdadasal kung hindi ang sarili mo lang? Kasi kung nananalangin ka para sa sarili mo lang at hindi para sa iba, hindi ka talaga tunay na nagmamahal. To love means you pray also for others. Most especially for people who have hurt you. Pagdasal mo yung mga taong nakasakit sa'yo, nakakasakit sa'yo, mga taong binabaliwala ka, mga taong gumawa ng masama sa'yo. Dahil alam mo, pag pinagdarasal mo sila, nakikita yan ng Diyos, naririnig ng Diyos yan, mas pagpapalain ka pa niya. Remember that the fruit of prayer is love. Pag lalo kang nananalangin, lalo kang mas nakakapagmahal. Kapag hindi ka nananalangin, nahihirapan kang magmahal. Kaya tayo nagsama-sama muli sa banal na misang ito. Dasal tayo para lumukas muli di lang ang ating loob, pero tumibay ang ating pagnanais na magmahal. Dahil kung nasa ng pagmamahal, nandun ang Diyos. Kung nasa ng Diyos, nandun ang buhay. Kung nasa ng Panginoon, doon ang ating bendisyon at pagpapala. Sa napakaraming beses na kung saan di tayo nagdasal, tinamad tayong manalangin, wala tayong ibang pinagdasal sa Diyos kung hindi tayo lang ang ating gusto. Sa mga panahon na naging makasarili tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para makita tayong karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan, tinipon ng iyong Espiritong banal. Ang kaloobang ikaw ay wagas na pagtapatan. At ang kapasyang ikaw ay malayang paglingkuran. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad.
at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo't gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayoy, itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng Kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto, o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kahariay, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy maghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitan ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel. Maghahari siyang tunay, yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Amang Diyos ni Hesu Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang binigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paano tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang binigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan.
upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi na makasanlibutan. Hindi ko dinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y tinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsisimba. Do you believe that you are here not by accident? Do you believe that you are here because God wants you to be here? Yes or no? Yes. And do you believe that you're here because God wants to speak to you? Hindi po aksidente na kayo ay nakapagsimba ngayon. Kasi merong gustong sabihin ang Diyos sa inyo. Amen? Kaya hinihingi po natin sa Diyos, buksan niyang ating isip, ang ating puso, para marinig natin ang kanyang kagustuhan. Hindi ko po alam kung napansin niyo ito, may nakakatawa po tayong ugali. Kapag buhay ang isang tao, hate na hate natin siya. Pero kapag namatay yung tao, nagbabago yung tingin natin sa kanya. Aba, love na natin siya. Merong mga tao, ang sama ng tingin natin sa kanila nung buhay pa sila. Pero kapag namatay na sila, ang bait na mga sinasabi mo tungkol sa kanya. Let us admit it that there are people that we do not like. Amen? But the moment that when they die, they become so wonderful. Ano pong ibig ko sabihin? Halimbawa, nung buhay yung tatay mo, naiinis ka sa kanya, may sama ka ng loob sa kanya, ayaw mo siyang kausapin. Pero nung namatay yung iyong ama, umahagulgul ka. Niyayakap mo pa nga yung kabaong eh. Paulit-ulit sinasabi mo, sorry tay! Salamat ama ko! Mabuti kang tatay! Minsan pa nga yung mga iba, gustong sumama sa hukay. Hindi po ba? Nung buhay ang nanay mo, naiinis ka sa paulit-ulit na pagtatanong niya. Ayaw mong pinagsasabihan ka. Naiirita ka sa boses ng iyong ina. Pero nung nawala ang nanay mo, hinahanap-hanap mo ang tinig niya. Humihiling ka pa nga sa Diyos. Sana marinig mo siya muli. Sana tumawag siya muli. Sana buhay pa rin siya. Hindi natin maiiwasan. Nakakaaway natin ang ating mga kapatid. Di po ba? Meron kayong tampuhan. Ang tagal na. Minumura mo pa nga ang kapatid mo sa harapan ng ibang tao eh. Sinusumpa mo siya. Pero nung namatay yung kapatid mo, doon ka nagsisisi. Nag-eulogy ka pa nga eh. Umiiyak ka, sinasabi mo, mabuti siyang kapatid. Mahal na mahal ko siya. Nakakatawa po, no? Bakit kung kailan wala na yung tao, bakit doon natin sila pinapahalagahan? Bakit kailangan meron pang kabaong bago tayo magsabing mahal kita? Bakit kailangan doon pa sa burol, doon tayo magpapatawad? Minsan, ang problema natin, akala natin marami pa tayong oras. Di po ba? Pinagpapabukas natin ang pagsusori, pinagpapaliban natin ang pakikipag-usap, hinihintay natin yung tamang panahon, perfect na oras para magmahal. Pero dumarating ba yung tamang panahon? Meron bang perfect na oras? Wala, di po ba? Pero mga kapatid, madalas sa kakalimutan natin, mabilis lang ang buhay. Life is short and death is certain. Minsan, yung kausap mo ngayon, picture na lang bukas. Minsan,
Yung nayayakap mo ngayon, alaala na lang yan pagdating ng panahon. Kaya napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon. Bago daw po umalis si Jesus, ano ang ginawa niya? Hindi nagtanim ang ating Panginoong Hesukristo ng galit. Hindi siya nanumbat. Hindi siya nagsabi sa kanyang mga alagad, bahala na kayo. Pero bago umalis ang ating Panginoong Hesukristo, pinagdasal niya ang kanyang mga alagad. At tandaan niyo po ito, hindi perpekto ang mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Tinalikuran siya, pinagkanulo siya, nagduda pa nga sila sa kanya, natakot sila. Pero tignan niyo ang puso ni Jesus. Hindi niya sinabi sa panalangin, sirain mo sila, Ama. Ano ang sabi ni Jesus sa kanyang pagdarasal? Father, protect them. May none of them be lost. Walang pait, walang bitterness sa loob ni Jesus. Kaya nga, kung totoo tayong alagad ng ating Panginoong Hesukristo, mahalin mo ang mga tao habang buhay pa sila. Amen? Hindi kung kailan patay na sila, doon mo sila mamahalin. Anuhin ang patay yung iyong pagmamahal? Di po ba? Pahalagahan mo ang tao kahit sino pa siya. Ipagdasal mo ang tao kahit nagkamali pa siya. A true follower of Jesus, do not curse people. A true follower of Jesus, prays for all. Amen? Diba? Kapag ang tao nagkasala, dapat mas lalo mo pa siyang ipagdasal. Kapag ang tao naliligaw, dapat lalo mo pa siyang kaawaan. Do not waste your time hating people. Because remember, hatred has never produced anything good. Meron bang mabuting na idudulot yung iyong puot, yung iyong galit? Meron? Wala. Di po ba? Wala pong pamilya ang nabubuo dahil sa galit. Walang puso ang gumagaan dahil sa paghihiganti. Wala pong tao ang nagiging payapa dahil meron siyang pagkamuhi. Kapag punong-puno ka ng galit, nawawala ang iyong kapayapaan. Amen? Di ka makatulog. Lahat na lang napapansin mo. Naiinis ka. Kahit na masarap ang pagkain mo, kahit na maganda ang araw, mabigat pa rin ang sama-sama ng iyong loob. Di po ba? Kaya nga sabi nila, ang galit ay parang pag-inom ng lason na umaasa ka na yung kaaway mo ang mamamatay. Also, remember this, never ever pray for the suffering and death of other people. Dahil kapag puro galit ang laman ng puso mo, ikaw ang unang nasisira. Di po ba? Nakakalungkot pong isipin dahil sa politika, dahil sa kandidato, dahil po sa kulay, sa partido, mga magpapamilya, nag-aaway-away. Ang mga magkakaibigan, nagkakawatak-watak, nag-unfriend pa nga sa social media. Ang mga magkakapatid, nagsisiraan. Minsan, ang malungkot na kwento, mas mahal pa natin ang mga politiko kaysa sa ating mga pamilya. Di po ba? Minsan, meron mga iba, kaya pa nila magpakamatay para sa politiko kaysa sa Diyos. Mga kapatid, tandaan niyo po ito ha. Wala pong politiko ang sasama sa'yo sa loob ng kabaong. Amen? Walang partido ang hahawak sa kamay mo kapag malapit ka ng mamatay. Pero ang pamilya mo, ang asawa mo, ang kapatid mo, ang anak mo, ang tatay mo, mga magulang mo, mga kaibigan mo, silang kasama mo. Pag may sakit ka, pag nabibigatan ka, kapag may problema ka, ang mga kadugo mo, sila lang naman ang iiyak kapag wala ka na. Amen? Ang mga mahal mo sa buhay, sila lang naman ang magdadala sa iyo sa huling hantungan. At tanging tayo mga Katoliko lang ang nananalangin para sa kaluluwa ng mga iba. Habang may panahon pa, magmahal tayo. Amen? Habang may oras pa, magpatawad ka. Habang may panahon pa, magdasal tayo para sa isa't isa. Kasi isa sa pinakamasakit na iyak dito sa mundo ay yung iyak ng isang taong nagsisisi. Mga kapatid, palagi po natin tandaan, hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo sa buhay na ito.
Isang kisap mata lang ang ating buhay. Amen? So make the most out of this life. Love deeply, forgive quickly, and pray constantly. Dahil baka bukas, wala na yung taong gusto mong yakapin. O baka ikaw na pala ang pinagdarasal nila. Amen? Huwag mong hintayin yung kabaong bago mo sabihin mahalaga ang tao. Huwag mong hintayin ang burol bago mo ipadama ang pagmamahal mo. Dahil maraming tao magaling magmahal, pero huli na. Magmahal ka ngayon. Maging mabuti ka ngayon habang nadadama pa at nararamdaman pa ng tao habang buhay pa siya. Ang kapatid, ang buhay po natin, hindi naman po sinusukat sa dami ng pera, sa titulo, sa tagumpay. Kung hindi, nakikita yan sa puso na nagpapagaan sa iba. Kaya habang humihinga ka pa, habang may oras ka pa, habang may pagkakataon pa, mamuhay ka na may pagmamahal at pananampalataya. At kapag dumating ang araw, tatawagin ka na ng Diyos, harinawa, wala kang pagsisihan dahil minahal mo ng totoo ang mga taong pinagkatiwala niya sa iyo. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Habang naghahanda po tayo para sa Pentekoste, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo sa katotohanan upang tayo manalangin para sa lahat ng tao kaysa ni Kristo na hindi nagnanais na maligaw ng landas ang sino man. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama,
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain na mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin. Ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig ng walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito nilugati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang damban at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, niririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nadalak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay, para magbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay naganak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Siya'y daan ng buhay, minahal ka ng Ama. Umuwi ka sa Kanya, makaisa sa tinig niya. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandang loob at paggiliw. At sa kakayahan nito para kami dalisayin, kami naway pagindapatin lagi sa iyong nakahain. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bakit ba kailangan merong mamatay bago magbagong ating tingin sa kanila? Bakit kailangan pa nating hintayin ang burol, ang lamay, ang kabaong bago natin mahalin ang tao? Hindi po dapat ang kamatayan ang nakakapagbago sa atin, kundi dapat ang panalangin. If prayer does not change the person, by your prayer, it helps to change you. Tandaan niyo po yan. Remove bitterness from your hearts. Dahil walang nagagawang mabuti ang iyong puot, ang iyong galit, ang iyong pagkamuhi. Hindi mo masisira ang tao dahil sa galit mo. Ikaw ang nasisira dahil sa iyong galit. Amen? Pero kapag ikaw ay palaging nananalangin, diyan tumatamis ang iyong loob. Kung ikaw ay hindi titigil sa pagdarasal, diyan bumubuti at gumagaan ang iyong puso. Isa lang naman mapait
ang nakakatulong sa atin. Ampalaya. Di po ba? Ganda yan sa katawan. Pero yung pait ng puso, dahil inaalala mo yung mga masasakit na kahapon, hindi nakakatulong yan sa iyong isip, sa iyong kaluluwa. Kaya, kung meron ka pang kinikim-kim dyan sa iyong loob, kaya nagiging hadlang, bakit hindi mo kayang mahalin itong isang tao sa iyong buhay, keep on praying. Keep on praying. There is power in prayer. And when you pray, full of belief, full of trust in the Lord, miracles do happen. Ang pinakamagandang milagro ay yung pagbabago ng isip at puso ng isang tao. Di po ba? Yan yung pinakamahirap na milagro. Ang Diyos, kaya niyang hatiin ng dagat, kaya niyang alisin ang mga bundok, kaya niyang paramihin ang pagkain, kaya niyang pagalingin ang may sakit. Pero pag ang tao may pride, hihirapan po ang Diyos na gawin siyang mapagkumbaba. Dahil tanging ang tao lang sa kanyang kagustuhan, siya lang ang kayang magbaba sa kanyang sarili. But when you humble yourself, is there that you receive the flowing grace from heaven. Remember that. And humility is also possible, again, through prayer. Allow prayer to change you. Allow prayer to transform you. Allow prayer to make you a more loving person. Sino pa yung taong kailangan mo ipagdasal? Kahit na masakit sa iyong loob, panalangin mo ang taong yan. Dahil sa iyong pananalangin, ikaw din naman ay pagpapalain. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.